Brother Daniel, Sister Angel, Sis Rem, Nanay, Evelyn, baka meron kayo dadagdag po. Mga kapatid, open mic na lang po. Parang marami atang dadagdag Sis Angel. Nandiyan ba si Sis Angel? O nalaglag? Nahugot. Nahugot? Wala Yung sa akin ate, eto. Yes po. Sige po. Yung about nga dun sa nabanggit kanina dun sa mga first and second chapters, mga second verses na yung kailangan nating i-discern lahat. Yung lahat nga po, di ba? Kasi nga po, nasa end times tayo, laganap nga po yung deception. So, kailangan po natin i-discern lahat ng spirit or kaya i-test natin lahat ng spirit kung ito nga po ba ay nasa will ng Panginoon or yung ito nga po yung pinapalaganap nga po ba nila or talagang nasa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po 'di ba sinabi nga po ito, di ko matanda kung anong book yun, yung test every spirit, kasi kailangan po nating mag-ingat kung yung ating po bang napapakinggan ay nasa will po ba ng Panginoon or nasa kalooban po ba ng Panginoon or wala. And then dito rin po yung yun nga yung parang yun nga yung sa nila Apostol Pablo, 'di ba, yung mga false apostle is para po silang mga monitoring spirit na yun nga po tinitignan, chini-check nila yung mga sila Apostol Pablo, tinitignan nila yung mga may pagkakamali nga po, 'di ba, na para ito yung gawin nila na maging na maging laban dito nga po kila Apostol Pablo or inaano nga po nila, 'di ba? Ino-oppose nila yung mga binabanggit nga po na katotohanan nila Apostol Pablo upang gawin nga pong mali at ipangalat nga po ito sa mga taga Korinto na mali po yung mga ginagawa nila Apostol Pablo. Bagkos, kasinungalingan nga po itong mga sinasabi nitong mga false apostol na to na pinapalaganap nga po, 'di ba, yung deception or kamalian or kasinungalingan nga po dito sa mga mananampalataya dito sa mga taga-Korinto, mga kapatid. And dito rin po sa na kailangan nating maging stand firm or talagang laging mag-abide sa Panginoon dahil hindi nga po, 'di ba? Hindi nga po nabanggit nga po kanina na ang battle natin ay spiritual, hindi physical. Kaya po kailangan po talaga natin laging isuot ang baluti ng ating Diyos. Dahil yun nga po, kailangan natin maging stay abide, stay aligned, and lalo-lalo na po sa prayer kasi yun nga po, prayer ang ating protection and also yung ating pananampalataya and yun nga po yung ating yung righteousness ng Panginoon and ganoon din po yung ating faith and yung salvation or kaligtasan nga po, 'di ba, lalo na sa mga pinuput na lay sa atin ng kaaway na ibato po natin sa Kanya ang katotohanan po ng salita po ng ating Panginoon, which is the Word of God, na ating sword, na ating panlaban po sa kasinungalingan ng kaaway, mga kapatid. And dito naman po, nabanggit rin kanina na yun nga po, na nangyayari nga po yung mga sinabi rin ni Ate Lynn kanina na share, yung sa spiritual, dun nga po sa isang lugar na mga nangyayari nga po, di ba, ng mga addictions, mga away, mga patayan, which is, yun nga po, nangyayari ang spiritual wickedness or spiritual manifestation. Kaya po nangyayari yung mga ganitong bagay na namamanifest on physical stuff. Kaya po, ganito na po yung ginagawa ng mga tao. And alam naman po natin na nasa likod po talaga nito ay which is yung ating kaaway, si Satan, na siyang bumubulong or siya pong gumagawa nito on in spiritual realm na namamanifest po on physical. Kaya po, grabe yung mga nababalita ngayon, yung mga kabataan, pumapatay, yung mga kabataan na nanaksak ng kapwa nila bata. Ang bata pa po nun, mga kapatid mo, di ba? Nanaksak ng kapwa niya bata. Yun nga po, di ba, mostly sa mga napapanood and yun nga po, sa mga nalalaro nila. Ngayon, sa ating generation, di ba, marami na nga po mga game ngayon na parang akala ng mga bata is pambata pa. Ang hindi po nila nalalaman ay isa rin po ito sa trap ni Satan upang mapasukan ng bad spirit itong batang ito upang yun nga po na ma-manifest and magawa niya po yung mga ganitong bagay, yung makapasakit po ng kapwa niya and yun nga rin po yung pumatay ng kapwa niya, mga kapatid. So yun po yun yung
na ano po sa akin. And dito po, lastly, sa mga nasulat ko pa. And yun nga po, no, na lagi pong nating itama yung mga nakikita po nating kamalian sa atin pong mga kapwa, mostly sa ating mga family, sa ating mga kapatid, and sa atin nga po mga kasama sa pananampalataya na lagi po nating itama yung mga nakikita nating, yun nga po, no, yung mga nakikita nating kamalian po sa ating kapwa. Katulad na lamang po ng mga parang yun nga po kasama natin siya sa pananampalataya, nabanggit rin po ito kanina na pag nakikita po natin siya na bumabalik na naman sa makamundong bagay, ay kailangan po natin siyang i-review at sabihin po dahil yun naman po ang kalooban ng Panginoon na itama po natin ang bawat isa sa mga nakikita po nating kamalian or mga nakikita po nating hindi tama, lalo na po sa kanila pong ginagawa sa kanilang mga buhay na makakapagdala po sa kanila sa kapahamakan. And ito rin po, na yun nga po, no, na lagi po tayong magpakumbaba. Bagkos tayo nga po, di ba, ay vessel lamang or tagapagbalita nga lang po ng salita ng Panginoon upang maidala po ang mga tao sa buhay na walang hanggan kasama nga po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na hindi po dapat natin bigyan ng papuri ang ating mga sarili bagkos lagi po sa Panginoon lamang ang balik nito. Kasi kung tayo po ang bibigyan natin ng papuri ang ating mga sarili, dinidisip lamang po natin ang ating sarili, mga kapatid, bagkos ang ating sarili na po ang ating ginagawang Diyos, which is idolatry po yun, na sa atin po tinatanggap ang papuri, hindi po sa Diyos. Lagi po nating ibigay sa Diyos ang papuri, mga kapatid. Hindi po sa aming mga nagtuturo, hindi po sa mga nagtuturo nating kapatid, na yun nga po, no, na nalalaman natin yung mga ganitong katotohanan or kagustuhan nga po ng Panginoon sa ating mga buhay, bagkos lagi po nating ibalik lahat sa Panginoon dahil siya at siya lamang po ang nagpupuspos nito, nagbibigay po sa atin ito, at nagsasaloob po sa atin ito, lalo na po yung mga nalalaman natin at napapakinggan po natin ngayon sa mga oras po na ito, mga kapatid. Kaya po lagi po tayong mag-abide at lagi po tayong magstay kung nasaan na po tayo ngayon, lalong-lalo na po, di ba, sa pananampalataya sa Panginoon. Wag na po tayong tatalikod, wag na po tayong aalis kung nasaan po tayo dahil nasa huling mga araw na po tayo, mga kapatid. Kailangan na po nating isaayos, kailangan na po nating maging prepared, at kailangan na po nating ihanda ang ating mga sarili, lalong-lalo na po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na yun nga po, di ba, na lagi po nating isapamuhay kung ano po yung nakapaloob po sa kanyang salita, mga kapatid. And huwag po tayong huhusga ng ating kapwa kung ito po ay ating ipinapasamuhay, mga kapatid. Kaya po, yun po, no? Laging stay abide, at laging magpa-correct, laging magpa-review kung may nakikita po tayong mga kamalian or hindi po naaayon sa ating mga sarili na hindi po ayon sa will ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya na magpa-review, mga kapatid. Bagkos ito po yung makakapagpatibay po lalo sa ating mga pananampalataya at mas magpapatama po sa atin and mas magbibigay po sa atin ng kaliwanagan and mas magpapatatag po sa ating pananampalataya and lalo pong mas magbibigay po sa atin at mas magpapalakad po sa atin sa righteousness po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yun lamang po, Ate Lynn. Salamat. Praise God. Praise God, brother. Ayun po, no? Tama po yung mga nabanggit dyan ni Brother Daniel, no? At yung kanina, Brother Daniel, test every spirit. Yung nabanggit din natin yan dito sa verse 1. Yung sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, yung praise test God, Ate. every spirit. So yun po yung lagi natin gagawin. Huwag nating paniwalaan palagi agad-agad. Kaya nga importante na nagbabasa po tayo, mismong tayo ang umalam para hindi po tayo madideceive ng kaaway. Kasi grabe nga po ang ka-craftyhan ni Satan, no? Yung nakapackage na nga po sa mabuti yung masama. Ang ginagawa niya po yung mga masama ginagawang mukha ng mabuti at yung mabuti ginagawang masama. Ganyan, binabaluktot po talaga ng kaaway. At dagdagan ko lang po, mga kapatid, doon nga po sa verse 4, no, yung regarding nga po sa pakikipaglaban natin at nasabi natin
spiritual po ito, no? At nabanggit po natin doon yung full armor of God na nasa Ephesians chapter 6. Dagdagan po natin yon dito sa about full authority na ibinigay po sa atin ng Panginoong Hesus. Nandyan po yan sa yung otoridad na binigay sa atin ng Panginoon Jesus, nandyan po yan sa Luke chapter 10 verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa iyo. So, kabahagi po na tayo na may pananampalataya sa Panginoong Hesus, pinapanatili at pinapamuhay ang kanyang righteousness, holiness at ang kanyang kalooban, ay meron daw po tayo, binigyan daw po tayo ng kapangyarihan, otoridad, na tapakan ng ahas. Sino ba ang ahas? Satan. Mga alakdan, mga evil forces niya. So, para nga po tayong ang buhay natin ay para pong garden, para pong taniman. Nasa taniman, 'di ba, may mga lumulusot-lusot na mga kung ano-ano, 'di ba? Ahas man 'yan o yung mga insekto, papatayin. So, kailangan po 'yun, susupilin natin, tatanggalin natin para hindi mapeste yung ating taniman. 'Di ba mga kapatid? So, ang po doon, ang gagawin po natin ay, 'di ba, i-rebuke, ibabayin, ika-cast out po. Kailangan i-speak it out loud. Kasi word, ang salita po, ang inyong dila, 'di ba? James chapter 3 kung di ako nagkakamali. Ang sabi nga po doon, no, ang dila ay makapangyarihan. Maliit lamang pero makapangyarihan 'yan. It comes life and death. May power siya sa life and death. So, kapag kinas out ni rebuke, at sabi nga po din dito sa sa Mateo chapter 16 verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa. So whatever you bind here on earth ay talian sa langit, ay ibabind din sa langit. At anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So ibig sabihin mga kapatid, kung ano po dito, kung ano yung binind natin, kung di ba pag ina-attack tayo ni Satan, sabi natin, we rebuke, we bind you, we cast you out, Satan. Yan po yan. I-honor po yan in spiritual realm. Kaya nga po kailangan po ay meron tayong, alam natin itong kapangyarihan na binigay sa atin, itong otoridad na binigay sa atin, na nabanggit nga po dito, no, sa mga binabanggit nating verse. Sabi din po sa Mark 16, verse 17 to 18, at ang tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya sa paggamit ng aking pangalan, ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika, o yung mga speaking in tongues nga, no? Sila'y hahawak ng mga ahas. At kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. So, ibig sabihin dito mga kapatid, alam nyo po dapat na mayroong ganitong otoridad na binigay sa atin ng Diyos. Kasi ang nga po, no, identity natin sa Kanya na Panginoong Hesus, as our head, as our Lord and Savior. We are the sons and daughters, heirs of kingdom. So, meron din po tayong otoridad na binigay ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, no? Binigyan tayo ng ganitong otoridad, pero ang mga anghel walang ganitong otoridad. Remember, ang angel, nung kinukuha ni Satan yung katawan ni Moses, ang sabi ng angel doon, the Lord rebuke you. Ibig sabihin, ang Panginoon ang bahala na mag-rebuke kay Satan. Samantalang tayo, binigyan tayo ng otoridad sa pangalan ng Panginoong Hesus. We rebuke, we bind, we cast out Satan and all the demonic entities in Jesus' mighty name. So, nung sinabi mo yan ay yung dila, di ba, naririnig nila yan dyan, ng mga evil spirit, at kapag nga po, tawag dito, hindi po yan na nangyari nung yung mga disipulo po ay walang pananampalataya. 'Di ba sabi ng Panginoon, ang liit naman ng pananampalataya niyo. So kailangan may pananampalataya. Ito nga din po yung nasabi ni Sister Rem dito, na ang naalala niya daw dun sa ating pinag-uusapan ay yung may gumagaya po dun sa pagka-cast out ng mga demonic spirit. Dito yun, no? Nasaan nga ba yung yung chat ni Sister Rem? Wait lang. Natin yun. Bigla ko lang po naalala, ate, baka,
I know Jesus, I recognize Paul, but who are you? Diyan po yan sa ano, no? Saan nga ba yun? Sa Acts po yan, mga kapatid. Kasi nga po, yung mga gumagaya po kay Paul, akala po nila basta-basta lang po yun magagawa. 'Di ba? Ang di nila alam ay kailangan may pananampalataya at relasyon ka sa Diyos. 'Di ba? Alam mo dapat yung otoridad mong ito para i-honor ka nung ano na yun, yung demonic spirit na yun. Pero kung wala kang pananampalataya, hindi ang Panginoong Hesus ang nakapaloob sa'yo, paano ka i-honor? Ng demon, sasabihan ka lang katulad ng ginawa doon ng mga gumagaya kay Apostol Pablo na wala namang tunay na pananampalataya at relasyon sa Panginoong Hesus, anong ginawa sa kanila ng mga demonic spirit? 'Di ba? Pinagbubugbog sila, hinubaran, kung ano-anong ginawa sa kanila ng demon. Na nandoon sa mga tao. Na kinakas out nga nila yung mga masamang espiritu. So, ibig sabihin po, hindi magiging posible itong binigay sa ating kapangyarihan o otoridad sa pangalan ng Panginoong Hesus kung wala nga po yung pananampalataya natin at relasyon sa Diyos. Kailangan makita po sa atin din na pinapamuhay natin ng righteousness and holiness ng Diyos. Yung buhay natin, a life of repentance. 'Di ba? Kasi kung tayo ay wala namang pagbabago sa buhay at ginagawa din natin yung ginagawa ng kaaway, ano pang kaibahan natin sa kanila? 'Di ba sabi nga po, ang sons and daughters o yung mga anak, children of the devil, ay yung nagpa-practice ng sinning. Ang anak ng Diyos ay yung nagpa-practice ng righteousness. So, kung wala kang kaibahan sa kanila, tapos kinakas out mo sila, paano sila haalis? Tatawanan ka lang ng mga yan. 'Di ba? Sasaktan ka lang ng mga yan. Kasi nga, hindi ka nila i-honor. Si Paul, nung ginawa niya yon, 'di ba? Madaitan lang nung ano niya, nung garment niya, madaitan niya lang lahat lumalabas yung mga masamang espiritu. Kasi grabe yung pananampalataya ni Paul at talagang may relasyon siya, may personal encounter siya sa Panginoon, may intima siya sa Panginoon. Lumalakad siya sa righteousness. So, yun po mga kapatid, no? Ito yung makakatulong na alam na nga po natin ng mga ito. So, magagawa din po natin para hindi nga po every time na tayo atakihin ng kaaway, ito po yung gagawin natin. Kaya nga po sa mga panalangin, no, na pagka tayo nananalangin, we rebuke and bind and cast out them in our lives. Na lagi nyo pong i-declare, wala na silang otoridad, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa atin because we belong in the Lord Jesus Christ. I-plead nyo po yung blood, yung dugo ng Panginoon. Yan yung naglilinis sa atin at yan po, sa kanyang crucifixion, di ba? Yan pong kanyang banal na dugo ay nakakover na po sa atin. We are covered, protected by the blood of Lord Jesus Christ. Hindi po tayo maaano ng kaaway. Di ba nga sabi nga dito, ulitin ko lang, walang makakapanakit sa'yo. Habang alam mo ito, di ba? Paano yung iba hindi nila alam? Di rin nila pinapractice. Sayang. Ate Lynn, si Sister Rem na lang prayer or si Nanay Evelyn, wala si Sister Nika. Ay, oo. Ay, tawag dito? May sakit si Sister Rem eh. Ayos lang, sige ako na lang din mag-closing. Pero kung may gustong mag-volunteer, mga kapatid, baka may mag-a-add pa.